Yung akala kong sa gastos lang mapapalaban, pati rin pala sa baklasan. Sa dami kasi ng tornilyuhan nito, yung sa makina pa yung ayaw matanggal. Ito na nga pala yung day 2 ng pagpapapogi ko dito sa nabili kong napabayaan na Honda Wave 125S. Nung nakaraang video nga pala, ang sabi ko, bebasicin ko lang yung pagkakalas ng mga pesang nakakabit dito. Pero ngayon dito sa day 2, parang gusto ko nang bawiin yung sinabi ko kahapon. Unti-unti na kasi naglalabasan yung mga pesang nagpapahirap. Nagumpisa dito sa kambyuhan yan, pero hindi naman ganong katagalan bago na baklas. Putol na nga rin pala yung salpakan ng footrest nito dito sa may goma. Buti na lang kahit papano, hindi winelding yung kick nito. Ganon kasi yung naranasan ko doon sa HD3. Isinunod ko na nga palang tanggalin tong rear fender. Medyo naging pahirap lang. Allen kasi yung ginamit dito na tornilyo. Yung madalas kasi talaga nakakabit dito, yung may ulo. Ewan ko kung bakit ganito yung nilagay nila. Kaya kung wala kang tiyaga sumundot ng mga tornilyo, lalo sa may kaloob-looban, medyo mapapakamot ka talaga. Medyo mahirap na nga pala sungkitin yung tornilyuhan sa loob. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko muna tong gulong. Total babaklasin ko rin naman lahat. Doon na tayo sa pagkakasunod-sunod para hindi na tayo mahirapan. Kusa rin naman dumalo yung ginhawa noong nabaklas ko na yung gulong kasi nandito na sa harapan ko yung mismong tornilyuhan. Tapos konting masahe lang nitong rear fender, nahugot ko na rin agad. Tinanggal ko na nga rin pala yung tornilyuhan nitong bracket dito sa may brake housing. At hindi pa nga ako nakakapagbaklas nito mga piyesang nakakabit dito. Nagdadatingan na nga pala yung binili kong pyesa rito kay Project Bilog. Bali sa Caloocan pa nga pala to galing, pinadeliver ko na lang para less hassle din dahil habang nagagawa tayo, umuulan pa. Nakilala nga rin pala tayo ng rider, lagi niya raw pinapanood yung video natin. Ilang minuto ko rin pala binabara ng WD-40 tong kicker para medyo mahugot, na stock up na rin kasi. Tiyagaan lang din talaga sa diskarte, lalo sa mga ganitong lumang modelo. Madalas kasi kung kani-kanino na rin to dumaan, kaya hindi mo masisisi kung bakit ganito na minsan yung condition, hindi kasi minsan naaalagaan. Medyo matalas na nga rin pala engine sprocket nito, yung tipong matusok ka, sigurado talagang masusugatan ka. Mukhang hindi rin kasi nalalagyan ng lubricant yung kadena dahil tuyong-tuyo, walang bahid ng grasa. Pero mas pabor yun sa akin, at least kahit papano, hindi ako maghihirap sa paglilinis. Total change all din naman magiging hatol, kaya walang magiging problema. Medyo naghanda naman ako ng konting panggastos dahil siguradong mapapalaban talaga. Tinanggal ko na nga rin pala tong tornilyuhan ng rear shock na nakakonect dito sa batalya. Tapos nung nabaklas ko na nga pala tong lock ng ehe ng swing arm, unti-unti ko na nga pala yung pinukpok para lumabas dito sa kabila. Dito nga pala bumungad sa akin tong kalawang na may konting ehe. Kaya pala medyo matigas na talaga siya ugutin dahil halos kainin na ng kalawang. At pati yung mga minor na piyesang nakakabit dito, parang gusto rin magpahirap. Ulti mo kasi tong clip ng brake rod, sobrang kalawang na, kaya nung pinuwersa ko hugutin, naputol na lang sa loob. Dahil hindi ko na nga pala ito magagamit, dahil puro kalawang na, pinuwersa ko na lang pukpukin para lang mahugot. At ito nga pala yung pinakahuling kahan na nakakabit dito, ito yung tatanggalin natin ngayon. Aftermarket na nga pala yung fender na nakakabit, hindi kasi ganyan yung stock nito. At pati nga pala tong ehe ng gulong dito sa harapan, sobrang ganit na rin, kaya kailangan talagang pukpukin para lang mahugot. Pero mga minor lang naman to, kaya hindi masyadong magiging big deal, wag lang talaga yung hindi matanggal, siguradong kakamot sa ulo. Gusto ko kasing naipapakita ko sa inyo yung senaryo, lalo yung condition ng mga nabubuo nating project bike, para at least kahit papano, alam nyo yung naging istorya nito bago natin uling mapapogi. At dahil nilowered nga pala yung shock nito, kaya isang tornilyuhan lang yung nakakabit, hindi mo na kasi mailalagay yung isa dahil sala na dun sa kanal. Medyo makapit na nga pala dito sa may bandang kaliwa, kaya kumuha nga pala ako ng flat screw. Kailangan kasi ibuka ng bahagya tong tipos para mahugot tong shock. At ito na nga pala yung sabi sa hula, dito sa part na to, medyo na game over na ako. May tatlong mahabang tornilyo kasi tong makina, nakakonect dito sa batalya. Yung isa, grabe sobrang stock up, ayaw talagang gumalaw. Lahat ng tools ko na kasi ginamit ko, pati mga diskarte, lahat na ubos, hindi ko man lang napagalaw kahit bahagya. So yun, mag-update muna tayo ng mga nagawa natin ngayong araw para dito kay Project Bilog. So eto nga, medyo pinabilog talaga yung ulo ko nito dahil yung tornilyuhan nga pala nito dito sa engine niya na nakakonekta dito sa batalya, itong isa sa may taas, di talaga natin matanggal kahit paanong baril gawin ko dun sa impact. Parang tingin ko namuuna siguro yung kalawang dito sa loob, kaya na-stock up na siya, ayaw na matanggal. Pero dito naman sa dalawa, ito, natanggal na natin parehas yung nut nito. Hugutin na lang to, hindi ko lang muna hinugot para hindi nakalaylay itong makina rito. So siguro bukas dadalhin na lang natin to sa machine shop para matanggal na tong ehe, kasi wala talaga, kailangan kasi talaga initan tong makina dito sa taas para mahugot lang to dahil kumapit na talaga yung mga kalawang dyan. Dahil medyo hinapon na rin tayo, sarado na rin yung machine shop, kaya dito muna nagtatapos yung day 2 or yung part 2 nito ni Project Bilog. Eh na yun nga pala, mag-update muna tayo para dun sa nalalapit natin na giveaway.
doon kay Lolo Saki, yung binuo natin na project bike nung nakaraan. This coming September 17 nga pala, ipamimigay ko na siya doon sa mga followers na masipag mag-like, comment, tsaka mag-share. Tapos, i-download nyo nga rin pala tong game app na nandito sa comment section. So, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo na game app na dapat i-download nyo at mag-register kayo para magkaroon kayo ng chance na mapili or mabigyan nitong Kawasaki HD3. Ito, binuo natin to ng mga nakarang linggo lang. So, para ma-download nyo nga pala tong game, i-click nyo lang yung download link nito, nandyan na sa comment section. Tapos, install nyo. Once na successful na installation, i-click nyo na tong register kung bago lang kayo. Ayan. So, sa mga magtatanong, legit paying up to mga sir ha. So, ilagay nyo lang dito yung contact number nyo, password, tsaka yung OTP na isasend sa inyo. Once na okay na, i-click nyo lang yung confirm. Tapos, kapag may account na nga kayo, i-click nyo lang tong login. So, since may account na rin ako nakasave dito, kaya login na lang yung pipindutin ko. So ayan, ito nga pala yung pinaka-itsura nitong game. Marami kayo may kitang laro rito. Kung libangan lang talaga yung nahanap nyo, ayan, hindi kayo magsasawa rito. Tingin ko nasa 30 games ata yung meron dito. So ang maganda rito, kung ayaw nyo maglaro, pwede kayo ritong maging agent. Ayan, pwede kayong kumita ng pera rito by sharing your link. Ayan, share nyo lang tong link na nandito. Tapos kapag naka-invite kayo ng mga player, lalo kapag nag-top up, automatic yan, meron kayong makukuhang commission dito. And kung ang tanong nyo naman paano kayo makakapag-withdraw rito, let's say pumaldo na kayo rito, marami na yung tinama nyo, click nyo lang tong withdraw dito sa baba. Yan, tapos ilagay nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyo i-withdraw. And sample game ng mga games na meron dito, ito yung madalas kong nilalaro rito, Dragon vs Tiger. Pero mamaya na yan, sasabihin ko muna sa inyo kung paano magta-top up dito kung sakaling gusto nyo maglagay ng pera. Pero syempre, since libangan lang to, mas maganda na pa barya-barya lang yung ilalaro nyo. Ayan, click nyo lang tong wallet. Pili kayo kung 100, 200, or 500. Nasa sa inyo yan. Tapos kapag naka-top up na kayo, ayan, pwede kayong maglaro. Click nyo lang tong quick start. Ayan yung itsura ng game. Basic lang, tumaya rito. Pipili lang kayo kung magkano itataya nyo. Kung 10 piso, 50 pesos, 100, 500. So dahil nga barya-barya lang talaga ako magtaya rito, madalas 10 piso lang yung tinataya ko. Tapos ito, kung ano yung mas mataas na baraha, kung ano yung tinayaan nyo, yun yung lalabas. Bawa ito, taya tayo ng 10 piso dito sa Tiger. Ayan. Ayan, may taya tayo 10 piso dyan. So makikita nyo kung ano yung mas mataas na baraha dito, yun yung mananalo. Tapos papasok dito yan sa gold coins nyo. Real time yan, kapag ka naipon nyo na yan, pwede nyo na i-withdraw. So 4, tsaka jack, mas mataas yung jack, kaya jack yung nanalo. So ayun, nadagdagan tayo ng 10 piso. Ayan o. So ulitin ko mga sir, kung gusto nyo magkaroon ng chance na manalo nung Kawasaki HD3 sa September 17 na tayo pipili dyan by Lucky Pick. So website yung mamimili dyan. Kaya sa mga gusto magkaroon ng motor, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa, i-download nyo na tong game, mag-register kayo. Alright?